Good morning Pilipinas! Biyernes na naman ang araw na inaabangan ng nakararami dahil hudyat na ito na malapit na po ang weekend. Kaya naman sulitin na natin ang last workday of the week. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na laging una sa ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa, kasama nyo ngayong Biyernes ng umaga, May 3, 2013. At dahil nabanggit natin ang May 3, alam nyo ba noong May 3, 1715, ayon po sa NASA ay natuklasan ng isang English astronomer na nagngangalang Edmund Halley ang isang total eclipse na pinangalan din sa kanya? Ang Edmund Halley's eclipse kung saan ang photosphere ng araw ay nagbigay ng liwanag sa moon surface at sa senaryong ito po naobserbahan rin ang effect na tila isang chain of bright pearls sa paligid ng ating buwan at tinatawag ito ngayon na Baily's Beads. O ayan, isa na namang dagdag kaalaman sa kasaysayan at sa ating astronomiya. Para naman malaman natin ang pinakamainit na ulat panahon mula sa 5 AM Weather Bulletin ng Pag-asa, makakasama natin si weather forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Magandang umaga, Amor, at sa ating mga televiewers. Mr. June Galang, kahapon po ay patuloy nating binantayan ang pag-iral nito nga tail end of a cold front na nagdulot nga po ng mga pag-ulan dyan sa Northern Luzon, katulad na lamang po sa mga lugar ng Cagayan Valley at pati na rin po dyan sa mga Ilocos provinces. At ito naman po bandang hapon po, nakita po ninyo na ito po nga ITCZ ay bahagya pong tumaas na at ito nga ay nakaapekto na dyan sa may bahagi ng Mindanao. So sa mga oras na ito po ba, ano po ba yung mga pagbabago sa lokasyon nito nga tail end of a cold front at nito nga ITCZ? Ito pong tail end of a cold front, patuloy pa rin po naapektuhan itong Cagayan Valley, kasama na po ang mga probinsya ng Ilocos, Apayao, tsaka yung Aurora. At ito pong sinama natin na Intertropical Convergence Zone kahapon. Kahapon po nakaka-apekto pa siya dito sa parte ng Mindanao, pero ngayon tinanggal na po natin kasi hindi na po ito nakaka-apekto. Mr. June Galang, para po mas maliwanagan ang ating mga kababayan dito sa ITCZ na kahapon nga po ay naisama sa forecast ninyo. Ano po ba ang brief definition or background information tungkol po dito sa tinatawag natin na ITCZ o Intertropical Convergence Zone? Ang Intertropical Convergence Zone ay isang area ito na pumapalibot sa ating daigdig na kung saan ang hangin mula northern at southern hemisphere ay nagtatagpo o nagbimit. Ito ay malapit sa equator area. Mr. June Galang, tayo po ay nasa kasagsagan pa rin ng tag-init at tayo nasa ikatlong araw pa lamang po ng Mayo. As early as ganito pong mga bahagi ng buwan ng Mayo, normal po ba na itong ITCZ natin ay nakaka-apekto na agad dito sa may bahagi ng Mindanao? Usually, during the first 10 days talaga ng buwan ng Mayo, unti-unti umakyat na itong axis ng Intertropical Convergence Zone. Ngayon, ang axis ng ITCZ natin nasa along the equator na, pero minsan nagpe-flare up na tinatawag kaya naapektuhan itong parte ng Southern Mindanao. Kung ikukumpara po natin noong nakaraang taon, ito pong ITCZ ba ay ganito rin kaaga na umakyat o nakaapekto dito sa ating bansa? At syempre po ito po kasing ITCZ, dito po yung nakikita natin yung mga series ng low pressure area. So noong nakaraang taon po ba, mga anong part po ba ng buwan ng Mayo nagkaroon tayo ng bagyo? Usually last year po, during the later part ng May, May 31 to be exact, nabuo ang Typhoon Ambo. Normal naman po na tuwing buwan ng Mayo, unti-unti nang naapektuhan talaga itong parte ng Mindanao ng ITCZ. Lalong-lalo na nag-uumpisa dito sa may southern part ng Mindanao. Since nabanggit nyo na last week pala ng Mayo noong nakaraang taon nagkaroon ng bagyo sa ating bansa, this year po kaya inaasahan ba natin na mas maaga o mas mapapaaga itong pagpasok o pagbuo ng mga bagyo sa ating bansa? This year po, usually, nabubuo mga bagyo during the later part ng May na. Usually, mga second half ng May. Yun po ang nagtitrigger para mag-onset na ng southwest natin na tinatawag na nagpapaulan po dito sa may western section ng Luzon. So ayan po, antabayanan po natin ang mga pagbabago sa ating lagay ng panahon at antabayanan po natin kung meron nga bang madedevelop kaagad na bagyo ngayong buwan ng Mayo. At eto naman po, Mr. June Galang, dahil nga po patuloy nating nararanasan ng mainit na temperatura, mas makakatulong talaga sa ating mga kababayan ang regular na pagmumonitor sa pagtaas ng ating temperature kada araw. So ano po ba yung naitala ng Pag-asa kahapon na highest temperature dito sa ating bansa? Kahapon po naitala ang pinakamataas dito sa may Cabanatuan City, 36.4.
36 naman po parehas dito sa Dagupan at saka sa Science Garden, at sa 35.5 po sa may Sangli sa Cavite, at 34.8 naman po sa may Iba, Zambales. Mr. June Galang, bukod po dito sa pagtaas ng ating temperatura, ano-ano po ba yung mga inoobserbahan ng Pag-asa during ganito po? Meron po kayong inilalabas, no, na 10-day observation o na mga expected scenarios kapag ganitong buwan ng Mayo. Pwede ba nating ibahagi ito sa ating mga manonood? Usually during first 10 days of the month of May, nagpe-persist pa rin itong nakikita natin itong ridge ng high pressure area. Patuloy pa rin na nag-expand at naapektuhan itong parte ng Luzon. Kaya asahan natin itong mga kababayan natin, lalo na dito sa Metro Manila, patuloy pa rin makakaranas ng mainit na temperatura na may kasamang mataas na relative humidity. Kaya magiging uncomfortable para sa mga tao. Okay, and maraming salamat po Mr. June Galang sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron po ba kayong maibibigay na tip para sa ating mga kababayan bago tayo magpaalam? Patuloy pa rin pong paalala natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ditong weekend na magiging mainit po ang weekend natin. Yung mga lalabas po, magdala po ng panangga sa ulan at panangga na rin po sa init ng araw. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. June Galang na weather forecaster dito po mismo sa Pag-asa. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:32 a.m. at lulubog naman ito 6:13 p.m. Ang moonrise po natin ay 12:30 a.m., moonset naman po natin ay 12:32 p.m., illumination 44%. Para po sa ating face of the moon sa darating po na May 10, 2013, sa ganap na 8:28 a.m. magkakaroon po tayo ng new moon. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, yan po ay 3:39 p.m. Yan po ay 0.94 meters. At ang low tide naman po natin ay 11:20 p.m. negative 0.07 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman alamin na natin ang agwat ng temperaturang inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa atin sa Luzon, mataas po sa Metro Manila. Yan ay 25 to 36 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, may 17 to 26 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon dyan po yan sa Legazpi City. Yan ay aabot ng 25 to 35 degrees Celsius. At dito naman po sa Tagaytay City, may 23 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, pinakamainit po ang panahon. Dyan po yan sa Metro Cebu at maging sa Tacloban. Yan ay aabot ng 26 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Iloilo at Bacolod, merong 25 to 34 degrees Celsius. At dumako naman tayo sa Mindanao. Pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa Metro Davao. Yan ay 26 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po sa Cagayan de Oro, may 24 to 34 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na tayo sa agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Mainit po ang panahon sa Kalayaan Group of Islands. Yan po iaabot ng 27 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Calapan Oriental Mindoro, may 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Tagbilaran, Bohol, may 26 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa may General Santos City, meron pong 23 to 34 degrees Celsius. Ano nga ba ang athlete's foot at paano ba ito may iwasan? Alamin yan sa sigla. Ang alipunga o athlete's foot ay isang fungal infection sa balat ng paa. Tinawag itong athlete's foot dahil karaniwang nagkakahawaan ang mga atleta ng sakit na ito dahil sa paggamit ng iisang palikuran. Dulot nito ang pagtutuklap, pagkakaliskis at pangangati ng apektadong bahagi ng paa. At kapag nangyari ito, maaaring magsugat, maging mapula o humapdi ang paa. Kadalasang may di kaaya-ayang amoy ang paang may alipunga at upang gamutin ito, magpahid ng antifungal cream ng 2 beses kada araw sa loob ng 2 linggo. Ugaliing gumamit ng malinis na medyas at huwag manghiram mula sa iba. Panatilihing malinis ang mga paa.
Kung hindi pa rin nawawala ang alipunga, magpakonsulta sa isang dermatologist. Iwasan ang alipunga. Mula ulo hanggang paa, dapat maging maalaga. Ang pagtatanim ng mga prutas at gulay ay hindi basta-basta, dapat masusi itong pinaghahandaan. Kaya naman alamin natin ang tungkol sa Fruits and Vegetable Seed Center ng Central Luzon State University dito po sa Ulat Pangmulat. Ang mga butong itinatanim natin upang makaani ng masasarap na gulay at prutas ay mariing tinututukan ng Central Luzon State University o CLSU. Dito sa Fruit and Vegetable Seed Center, ginagawa ang produksyon ng dekalidad na mga buto. Yung pag-extract naman ng siling inokra is ganito lang. Ipe-press lang natin ng ipe-press para humiwalay siya doon sa pinaka-pulp niya sa loob. Layunin ng proyektong itong tugunan ang seguridad ng pagkain sa bansa at mabigyan ng kabuhayan ang mga Pilipino. Sa goals ng Seed Center is to help the small and medium-scale farmers na makabili sila sa amin ng murang at dekalidad na buto ng gulay. Ang talong, hina-harvest namin ng ganitong kulay. Ito na, ready for seed extraction ito. Second po, yung mga out-of-school youth, halimbawa, or yung mga motherhood sa ating bakuran, meron kasi kami ditong product development. Pag sinabi nating grafted, 3 years lang, pwede fruiting na siya, namumunga na. Tulad ng, ito 3.5 years na tong puno ng pomelo. Ito yung tinatawag nating kalinga variety na sitaw na turo. Ito, hinog na siya, pwede na siyang i-harvest. Bukod sa mga ito, may iba pang pakinabang ang mga butong mula mismo sa center. Yung pagkakaiba namin, halimbawa yung East-West or yung mga allied botanicals, yung nagtitinda sila ng mga hybrid seeds. Ang pagkakaiba namin, ang seeds namin is open-pollinated varieties or inbred varieties. Ibig sabihin nun, pwede itong ulit-uliting binhiin. Yung sa hybrid, hindi na. Hindi na pwedeng itanim sa susunod yung seeds nila. Ang proyektong ito ay isang patunay na kaakibat ng sipag at tiyaga. Ang bagay na itinanim at inalagaan ng mabuti ay magbubunga ng maganda, hindi lang para sa mismong nagtanim, pero pati na rin sa kanyang kapwa. Ang bunga ng iyong itinanim ay refleksyon ng maingat na pangangalaga dito. Kaya naman ang mga bunga na inaani sa CLSU, siguradong maganda ang kalidad dahil sumasalamin rin ito sa kanilang pagsisikap at magandang layunin para sa lahat. Ngayon naman dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Diyan po sa Baguio City, good weather bukas, pero magiging bahagyang maulap ang kalangitan sa Linggo at sa Lunes. Dito naman sa atin sa Metro Manila, maganda ang panahon sa darating na weekend, pero may posibilidad po ng mga pag-ulan sa darating na Lunes. Diyan naman sa Metro Cebu, fair weather bukas, pero maaaring umulan po sa darating na Sunday at sa Monday. Para naman po sa Metro Davao, maganda po ang panahon bukas, pero sa Linggo at sa Lunes, asahan po ang pagkakaroon ng rain showers or thunderstorms. At para naman sa mga taga Zamboanga, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms sa darating pong weekend hanggang sa darating na Monday. Ngayon naman, dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa tourist destinations ng bansa. Mainit po ang panahon sa Anilao, Batangas. Yan ay 25 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po sa Banawe Rice Terraces, meron lamang pong 15 to 26 degrees Celsius. Mataas din po ang temperatura sa El Nido, Palawan at ganoon din naman sa Naga City. Yan po ay 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Camiguin Island, meron lamang 23 to 33 degrees Celsius.
Kailan nga ba dapat gawin ang pamimili ng gamit sa eskwelahan? Alamin yan dito sa Tamang Oras. Bagamat nasa gitna pa tayo ng bakasyon, dapat isaalang-alang na isang buwan na lang, pasukan na ulit. Kaya naman dapat umpisahan na ang paghahanda para rito. Bumili ng school supplies isang buwan bago magpasukan para hindi na makipagsabayan sa iba pang mga mamimili. Kapag maaga kang mag-shopping, mas marami ka ring mapagpipili ang mga gamit. Ito rin ang panahon kung kailan nagkakaroon ng mga sale sa mga pamilihan. Pero bago mag-shopping, ilista muna ang mga dapat bilhin para siguradong kumpleto ang mga bibilhin at para na rin maplano ng maayos ang budget. Umpisahan na ang paghahanda sa pasukan. Maagang bilhin ang school supplies. May lakad ka ba at may pupuntahan ka ba sa mga susunod na mga oras? Gaano kaya kalaki ang chance of rain sa mga lugar na iyong madadaanan? Tara at puntahan na po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website ng DOST kung saan makikita natin ang mapa ng Pilipinas na iba't iba po ang kulay at ang mga kulay na ito, makikita po natin ang katumbas nito dito sa color scale at yan nga po yung percentage ng chance of rain. Unahin natin dito sa bahagi ng Luzon, makikita po natin halos buong Luzon po ay merong 10 to 20% chance of rain. Maliban na nga lang dito po sa may Zambales, Bataan area, yan po ay merong 40 to 60% chance of rain. At dito naman po sa bahagi ng Ilocos region, makikita po natin, ayan, meron po yung 40%. Dito naman po tayo sa may bahagi ng Visayas, halos buong Kabisayaan po ay meron lamang 10 to 20%. At dito naman sa bahagi ng Mindanao, makikita natin na medyo hati-hati po yung kulay niyan, ano? So yan po kung pagbubuuhin po natin ito, meron po itong aabot na 30 to 50% chance of rain. Ayon po yan dito sa ating color scale sa aking right side. Para po kayo mismo ay ma-check itong mga detalye tungkol sa ating panahon, pwede niyo pong bisitahin ang www.noaa.dost.gov.ph. Ngayon naman dumako na po tayo sa agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Mataas na po dito sa Taipei, Taiwan, yan po ay 19 to 25 degrees Celsius. At dito naman sa Seoul, South Korea, meron lamang pong 9 to 19 degrees Celsius. Dito naman po sa Bangkok, Thailand, mainit po ang panahon. Yan po ay 28 to 36 degrees Celsius. At dito naman sa Hanoi, Vietnam, meron pong 23 to 31 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon dyan po yan sa Rangoon, Myanmar. Yan po ay 27 to 38 degrees Celsius. At dito naman po sa Brunei Darussalam, meron pong 24 to 31 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na po tayo sa global weather. Ayon po yan sa WMO o World Meteorological Organization. Dito po sa USA and Canada, mataas na po dito sa Los Angeles, California. Yan po ay 18 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa bahagi ng Canada, pinakamababa na po ang sa Edmonton, Alberta. Yan po ay 5 to 15 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Europe, dyan po sa Rome, Italy. Meron pong 11 to 23 degrees Celsius. At dito naman po sa bahagi ng Berlin, Germany, meron pong 7 to 16 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Asia and Middle East, dito po sa Dubai, UAE, merong 26 to 35 degrees Celsius. At dito naman po sa Manama, Bahrain, merong pong 22 to 31 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Australia, dito po sa Melbourne, may 10 to 20 degrees Celsius. At dito naman sa Canberra, may negative 2 to 20 degrees Celsius. Dito naman po sa New Zealand, sa Auckland po may 14 to 22 degrees Celsius. At sa Wellington, may 11 to 17 degrees Celsius. Ano-ano nga bang klase ng seasons ang meron dito sa Pilipinas? Alamin yan sa Napapanahong Kaalaman. Base sa nararanasang temperature at rainfall sa ating bansa, masasabing may dalawang season ang Pilipinas. Ito ang rainy season o tag-ulan at ang dry season o tagtuyot. Nagsisimula ang tag-ulan tuwing Hunyo hanggang Nobyembre. Dito nararanasan ang malakas na pag-ulan at mga bagyong dumadaan sa bansa. Nahahati naman sa dalawang klase ang tagtuyot.
Una ay ang cool dry season na nararanasan tuwing Disyembre hanggang Pebrero. Sa panahong ito, bihira ang pag-ulan at malamig ang temperatura. Nagaganap naman ang hot dry season tuwing Marso hanggang Mayo. Dito, karaniwang maalinsangan ang panahon. Nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito naman, alamin na natin ang extremes of temperature at ang relative humidity. Para po sa ating extremes of temperature, ang minimum po ay 24.5 degrees Celsius. Yan po ay 5:30 a.m. At ang maximum naman natin ay 36 degrees Celsius. Yan po ay alas 3 ng hapon. Para naman sa ating relative humidity, ang minimum po ay 50%, 150 po yan ng hapon at ang maximum naman natin ay 94%, yan po ay alas 6 ng umaga. Para naman po sa ating farm weather forecast para po dyan sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, provinces of Ilocos, Aurora at Polillo Island, ang upland farms po ay may 16 to 25 degrees Celsius at ang lowland farms naman po ay may 24 to 35 degrees Celsius. Ang relative humidity po dyan ay 54 to 98% at ang leaf wetness po ay aabot ng 4 hanggang 6 na oras. Para naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, ang upland farms po ay may 22 to 31 degrees Celsius, lowland farms 24 to 35 degrees Celsius, ang relative humidity po natin ay 40 to 96% at ang leaf wetness ay aabot ng 4 na oras. Paano nga ba natin mapaghahandaan ang araw ng botohan? Alamin yan dito sa Laging Handa. Ngayong malapit na ang eleksyon, dapat paghandaang maigi ang pagboto. Maagang pumunta sa lugar na pagbobotohan upang maiwasan ang pagmamadali at pakikipagsiksikan sa iba pang mga botante. Dalhin ang voter's ID o registration stub at isa pang valid ID para mapatunayan ang identity. Hanapin ang pangalan sa listahan ng mga botante. Dito rin malalaman kung pwede kang bumoto at kung tama ang presintong pinuntahan mo. Makabubuti ring maghanda ng listahan ng mga napiling kandidato. Markahan ng buo ang mga oval sa balota. Pagkatapos bumoto, siguraduhin tinanggap ng PCOS machine ang balota at huwag itong ipaubaya sa ibang tao. At panghuli, magpalagay ng indelible ink sa daliri bilang katibayan na ikay nakaboto na. Huwag sayangin ang iyong boto. Siguraduhin tama ang mga hakbang mo. Bago po kami magpaalam, tandaan niyo po na pwede nyo kaming i-like sa Facebook, panahon.tv, or follow us on Twitter at Panahon TV. And syempre po, welcome din kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan Good Morning Boss at sa Oras-Oras sa Panahon TV Express. At syempre po bukas sa aming Panahon TV Weekend Edition, 5 a.m. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!